welcome back again to my YouTube channel. Kaka-out ko lang sa work ngayon. Pupunta tayong Scarborough Town. Meet natin si La Kuya Jerson. Kasi nagpasabay ako ng dried pusit. Nasarapan talaga ako sa dried pusit. First time kong makatikim nun nung binigyan ako ni Ate Lulu. Kaya sabi ko kay mama ko, mapadala mo rin akong dried pusit pagpunta dito nila Mama Aida. Bali, bibili siya ng dried pusit, guys. Medyo malamig ngayon. Tapos si Marvin, pinaiinggitan niya ako kasi meron daw silang free dinner galing sa company. Basta very good daw kasi sila. Sabi ko, uwian mo ako kasi dalawa ata yung fried chicken niya, 3. Sabi, sige daw, akin yung isa. Mag-iintay na muna ako ng bus, guys. Ito na yung bago kong Presto card, guys. Niloadan ulit ni Marvin kahapon ng $5. So may laman to na halos nasa $10 na. Thank you. Guys, sa part na dito, puro puro factory. Kasi hindi ko naman alam paano mag-apply dyan. Kasi tuwing umaga pagpapabiyahe ako papunta sa work, ang daming tumitigil dyan sa part na yan. Ang dami nga din Pilipino pang umaga. Factory din ata dito sa part na to. Dito daw kasi madami talaga. Kaso di ko naman tingnan na lang natin sa susunod yung mga pangalan ng mga factory para i-post ko na lang para makapag-apply yung mga naghahanap ng trabaho. Dito na tayo sa Scarborough Town, guys. Mag-ikot muna ako habang hinihintay ko si Marvin tsaka si Kuya Jerson. Uy, may sa baba. Oh, sige, tingin tayo dito, guys. Tingin lang. Ayan. Ang ganda, guys, na-customize. Ang ganda. Saka nakukuha ng ganyan kapag mayroon na talagang sariling bahay. Itong ganda rin. Mga alahas. Doon na lang tayo sa sa mga make-up. Tingin-tingin tayo sa mga make-up. Ang ganda ng hikaw. Bracelet. Maganda, oh. Hi. Uy, ang gaganda ng flowers. Oh my God. Ang mahal. 75, 65. Hi. Do you need help? No, it's okay. Thank you. Ang ganda, oh. Wow. Sila lang gumawa. Kaso medyo mahal kasi, guys. Ay, ang cute. 22.50. Ganda nito, oh. Yan, ang ganda nito. Ay, ang cute. Guys, ito yung gusto naming cellphone ni Marvin, oh. Yan. Yan, flip. Ito fold din to, diba? Default. Oh, mas malaki yung screen yan. Ah, ganito. Ay, na-open, oh. Bukas siya, oh. Ganyan siya. Dami naman ito. $50 a month. Ito naman 10. Ba't mas mura to? Ano to? Hindi. 45 plans pala yun. Dito muna kami sa Walmart, guys. Magtitingin-tingin lang muna. Walang bibili na. Mag-ikot-ikot lang kami ni Marvin. Tingin ng sale. Bahala ka, hindi kita sasabutin. Pag yan, bebe, wag ka. Wag ka nga. Be, bahala ka dyan, alisan kita. Be, parang tanga. Bahala ka dyan. Guys, nga pala pumunta. Nasa Sephora kasi ako kanina. Ako blush on, ayan, kaya medyo namumula yung pisngi natin. Sinampal ko eh. Wala, naglabas na kami sa sa Walmart. Dito naman kami kung saan naman kami. Ay, Uniqlo! Punta tayong Uniqlo, gusto mo? Titignan ni Marvin kung ano yung pagtitiklop nila. Kung maganda ba. I-judge ni Marvin. Kasi sabi... Sa Pampi, nakita ko yung mga tiklop nila. Okay na. Oh? Kasi dati sa Uniqlo sila Marvin ang pinakamahigpit lang talaga sa kanila, yung pagtitiklop lang talaga. Kailangan maganda yung pagkakatiklop. Guys, yung gusto naming bike, yung may angkasan, para maangkas ako ni Marvin. Kaso, ang mahal, $570. Hindi ba tayo maano nito? May mag-try ako magsukat. Anong size nung akin? 39. Wala bang mas maliit? 37, 36, 39. Walang 37. Guys, nagsusukat ako nito. Gusto ko talagang bumili nito. Nasa Pilipinas pa lang kasi ang mahal-mahal niya sa Pilipinas. May $80 to. Pwede to, papasok pang trabaho. Oh, game na. Oh. Bahala ka dyan, hindi kita pipigilan. Pag guys, pag nag-sale siya, bibili ako. Gusto ko talaga nito.
Hindi kasi daw si Marvin marunong mag-balance kaya ayaw daw ng ganito. Yung gustong service ni Marvin guys, 175 siya. Hindi to yung electric eh. Yung ano lang. Ano lang niya yung paa niya. Oh, yan yung 175. Yan. Pang service niya daw sa trabaho. Ayan na ang expert sa pagtitiklop guys. Magagaling daw yung mga kasama niya sa Uniqlo magtiklop. Ano, titingnan mo yung tiklop nila? Kasi kapag maayos sila, may isang area dyan na maayos ang tiklop. Maayos ang tiklop na area. Marunong ka rin namin. Ikaw, marunong ka magtiklop? Na-perfect mo na rin yung tiklop mo. Pero mga kasama ko kasi magaling. Ayan guys, so uwi na kami ni Marvin. Namit na namin sila Kuya Jerson. Chicken ng Popeyes. Popeyes na lang tayo. Oo nga, maliit na yun sa Jollibee eh. Kaya mas maano yung Popeyes. Hindi yung ano nila. Saan nga yung ano nila ate Giselle, yung birthday ni Michaela. Di ba lalaki ng chicken? Sarap din. Saan nga yun? Di ba sinerge mo? MC? Ay, CM? Ay. Basta may C. Hindi na namin maala. Oo, dun lang malapit sa Warden sa atin eh. Yung bilihan. Sinerge mo yun sa ano mo. Bakit mo nilimutan? Naiwan na kami ng bus guys. Sayang yung effort ng takbo. Dito na kami guys sa Kennedy. Tapos napansin ko yung buhok ni Marvin medyo malago na. Sabi ko next month na lang siya magpagupit. 1 week before graduation. Kasi yung tagal nung kanyang pagpapagupit 2 months. Pag nagpagupit siya ngayon, edi dapat next month na siya magpapagupit. Pahaba na lang muna siya. Ayan, ang Laguna yung bilis lumabo ng buhok niya. Medyo madilim, parang ulan. Basta natubo, okay lang. Soon kalbo na yan. Dito na kami sa bahay guys. May bagong bili sila titong bulaklak ko nakasabit. Ang ganda. Ito guys. Namulaklak na ere. Pero pang ano lang daw to spring. Ito iniintay ko wala pang nalabas. Guys, ayan dinner namin ni Marvin. Ito yung Popeyes kanina ni Marvin. Isa lang yung kinain niya na chicken. Tapos isa may fries no. Tapos may cheese pa. Anong tawag dito? Kulam. Ham? Charing. Walang. Kain guys. Bale ito yung nung 3 days na tong pasta namin. Nilahat ko na, ininit ko na para maubos na. Kasi baka masira pa yung yung noodles. May time kasi na inaamag siya kapag natatagalan na sa rep. Kaya kakainin na namin. Guys, bali update ko lang kayo, wala pa rin talaga yung wallet ko. Nagtry ulit ako tumawag sa TTC. Ayun, tapos kahapon nga, bali, yung mga sinakyan kong bus, mula dito sa bahay hanggang papunta sa trabaho. Tapos yung mga, sa Scarborough Town, saka dito sa Warden Station, yung mga TTC stop. Yun, pinuntahan ko rin sila kahapon kung mayroong nag-surrender ng black wallet. Wala daw talaga. Yun. So, kailangan kong talaga mag-move on na talaga na hindi ko na siya makukuha. Kuha na lang ako ng bagong ID, credit card, Presto card, yun. Bali yung yung bank account ko guys, naitawag ko na naman. Tapos, ayun, nakabili na nga ako kahapon. May binili kasi ako kahapon. Ginamit ko yung yung credit card ko online, yung itatap lang yung phone ko. Nagamit ko naman siya, tapos hintayin ko na lang dumating yung credit card ko dito sa bahay. May mail naman nila. Tapos bumili nga, di ba kami ng Presto card na bago. Tapos kagabi lang din namin naayos ni Marvin na ipasa yung lahat ng balance ko dun sa luma kong Presto yung nawala. Buti na lang may ganyan. Na ipapasa yung balance. Ako'y kinabahan din kasi syempre kababayad ko lang nitong katapusan for 1 month na yun. Kung hindi yun naipasa sa bagong Presto card, magbabayad ako ng 157 na naman, diba? Kasi mula pa lang ng ng buwan na to, buwan ng May, tapos magbabayad na naman ako. So, ayun, buti na lang talaga naipasa. Tapos, ayun. Ayun nga, tanong ako ng mga ka-work ko kahapon.
kung ano daw ba nangyari, pati yung manager namin, supervisor, kung nakuha pa ba yung wallet ko. Sabi ko hindi na. Tapos ayun, may ganun talaga kasi syempre bihira. Madami din naman daw na mababait, pero syempre kung makakuha no na hindi mabait, hindi na talaga masasauli, lalo na may lamang pera yun. Lagi ko pa namang, proud na proud pa naman ako lagi dun sa wallet ko kasi, di ba 1 year na mahigit, tapos talagang as in sira na siya. Basta sira na talaga siya yung wallet ko, pinagtsatsagaan ko lang talaga. Ayun na, kaso nawala na nga. Kaya, hayaan na lang din. Nakakalungkot. May picture ba yun? Shit, may picture yun. Oh, yung picture. May picture dun sa wallet ko. Sayang naman yung picture. Picture namin ni Marvin yun, guys. Dun sa Instax ko. Yung picture na yun nung 2019 pa. Nung bago pa lang kami mag-girlfriend-boyfriend ni Marvin. Sayang. Ano ba yan? Nakakainis talaga. Pero ayun talaga. Wala na tayong magagawa talaga. Kailangan na lang natin mag-move on. Sabi naman nila may babalik din daw yun. Mas malaki pa. Sana. Ayun. So, ato pa nga pala guys. May gusto kasi akong i-share sa inyo. Kasi mayroon dun sa group namin. Nag-post siya para sa father niya. May fundraising para doon sa father nilang na comatose na nandito sa Toronto. Alam ko dito sa Toronto, sa Whitby or sa Ajax. Ayun. Mayroon naman daw mayroon namang insurance yung tatay nila. Kaso 50,000. Ay, yun nga, nasa ICU, comatose. Sobrang laki talaga ng gagastusin. Need nila ng 60,000 pa. Bali, chinek ko nga yung kanilang 5,000 pa lang yung nalilikom nila. Talagang ang layo pa. Kaya hihingi lang po kami ng tulong para sa kanila. Ilagay ko na lang po dito. Ayan, yung kanilang Facebook page po nung anak. Tapos nakalagay po diyan yung yung sa tatay, about sa tatay po nila. Tapos ilalagay ko na lang sa comment section yung link po na pwede nyong ayun, para mag-donate nga po ng tulong. Kasi nag-share na rin yung admin ng pinaka-group sa mismong Facebook niya. Kaya ayun, nag-message ako doon sa sa nag-post na anak. Kasi yung isang anak na nag-post nasa Pilipinas, bali may kapatid ata, nandito ata yung dalawa niyang kapatid or yung mag-asawa, yan. Tapos ayun, ni-message ko kung okay lang sa kanila na i-mention ko sa vlog ko, baka sakaling may mga kasi sabi ko, madami kasi ding mababait talaga na mga subscriber ko na baka makatulong din, kumbaga. Kasi ang laki talaga ng gastos yun talagang iniisip din namin ni Marvin pag ganyan. Kasi may mga ganyan talaga nangyayari biglaan. Meron nga ako napanood sa Omni News na nagbakasyon lang yung nanay nila dito. Parang ilang buwan pa lang or wala pang isang buwan. Nabangga. Tama ba? Nabangga ng sasakyan. Sa lugar kasi namin nadanas yung tawag dun sa nabangga, nabunggo, ganyan. Nabangga ng sasakyan. Ayun, yung nanay nila ay namatay. So, sila ng fundraising para may uwi yung katawan ng nanay nila sa Pilipinas. Diba? Nakakalungkot. Kahit sabihin mo ang laki na ng insurance mo, kulang na kulang pa rin minsan yung insurance. Kaya, ayun. Kaya, ayun po, ilalagay ko na lang po para po makatulong po tayo dun sa ating kababayan. Kasi sobrang kawawa. Nung nakakita ko po siya, nahalala ko kasi yung papa ko last year no na ICU. Sobrang nakaka-stress talaga, guys. Lalo na hindi mo kasama pa yung parents mo. Kasi yung babae, si ate na nag-post, nasa Pilipinas siya. So, hindi na nila alam kung ano yung gagawin. Kaya, ayun, nag-post siya sa group na sabi niya, wala daw siya sa Canada. Gusto lang daw niyang makatulong para sa tatay niya. Nahingi daw siya ng tulong, ganto, financial, para nga sa papa nila. Hindi ko natanong kung ilang araw na nasa ICU. Pero, grabe talaga. Hindi mo talaga alam yung gagawin mo, lalo na malayo talaga sa kanya yung tatay niya. Na lang din ako, syempre nakarelate ako last year. Nandito ako sa Canada, tapos yung papa ko nasa Pilipinas.
ay kanina nasa work ako nung nag-message ako. Sabi ko, i-add ko po mamaya dun sa vlog ko. Para yun. Gusto ko nga lumapit dun din sa mga ibang vlogger kung pwedeng i-ano din sa vlog nila para lang makatulong din dun sa kanila. Kasi ang laki-laki pa talaga nung kailangan nilang pera. Umabot din ng 100. Kasi may 50 na eh. 50,000, kailangan pa ng 60,000, nasa 110, diba? Ang laki. Diyos ko, ilang buwan natin, hindi, taon, may ipon yun eh. Grabe. Pumunta lang daw si tatay dito para bisitahin yung apo, yung apo niyang babae, tapos yun nga may lalabas na bagong baby, yung anak niya. Tapos ganun yung nangyari, na dapat ay masayang bakasyon talaga. Ayun. Sana po meron po mga tumulong din po sa kanila, or kahit po ipopost ko po sa Facebook, try ko po talagang buksan yung Facebook page ko para yung mga Facebook nyo po, pwede nyo pong i-share yun sa account ninyo, yung pinost ko po. Share nyo na lang din po. Ayun. Tapos, yan nga po, meron uling event, ng Filipino event. Yung last year na pinuntahan namin dito lang sa Scarborough Town. June 8, Sabado po yun. Nung nagsumba-sumba kami last year. Ewan ko lang kung may pasumba sila ngayon. Oo. Yung nagsayaw kami sa stage na Ate Erica, nagsusumba-sumba kami. Meron uli siya ngayong June 8. So, pupunta po kami doon, pero baka pahapon na kasi super init. Kasi last year eh. Medyo late na nga kami dumating yun, mga alas 3, alas 4. Ang init pa rin. Yun. Kasama na namin nun sila Mama Aida kasi nandito na sila that time. Madami ng mga event every week na. May event nga pala, no? Every week na yun. Ang mga event every week na, guys. Kaya talagang, yun, sabi nga namin ni Marvin, pag winter, doon tayo tipid-tipid. Kasi hindi naman masyado nakakalabas talaga. Hoy, tipid tayo winter, ha? Hindi tayo masyadong gumagastos. Tapos, pag summer, yun, doon kami gagastos. Pag nagdating na yung fall, syempre konti na lang, wala na masyadong event. Doon balik na uli kami sa tipid-tipid. Kasi summer talaga, yun talagang malaking gastos talaga. Ayun. Sana sa susunod naman, sana makapag-travel naman kami sa ibang lugar. Kasi magbubuk naman kami ngayon sa Niagara Falls. Kahit hindi yung talagang tapat ng falls, kasi medyo pricey pala. Nag-check kami, ang pricey, lalo na pag summer. 4 kami, kaya basta makakuha lang kami ng hotel na malapit lang doon sa sa mga pasyalan, yan. Basta may tulugan lang kami. Isang gabi lang naman tayo, di ba, be? Yeah, isang gabi lang naman kami. Tinutulungan kami ni Ate Luwim na maghanap ng murang hotel doon sa Niagara Falls para maipasyal din namin sila Mama Aida doon. Pero ipapasyal nila Tita Remy. Yeah, sila. Magbabanding muna sila. Ilang beses pala sila mama pupunta sa Niagara. Yan, muna sila, banding muna sila nila Tita Remy. Kasi kami ni Marvin, hindi kami makapag-off talaga ng weekdays. Kasi, syempre, bago pa lang naman. Lalo na si Marvin, bago pa lang. Kaya, yun, muna kami. Pag Sabado at Linggo lang kami makakagala, madami na namang event, tsaka madami na magagalaan pag nag-June na. Yung Center Island, yan, mga pupuntahan namin yan. So, ayun lang yung vlog natin ngayong araw, guys. Wala namang masyadong ganap. Share ko lang sa inyo yung update dun sa wallet ko. Wala na talaga. Pero sana, sa hawa ng Diyos, mabalik din yung wallet. Kasi, yung yung picture namin ni Marvin 2019, yun talaga, nandun kasi yun. Kaya, nanghihinayang lang din ako. Ngayon ko lang naisip yung kanyang ayun, wala tayong magagawa. Picture na lang tayo ng bago ulit. Meron na naman akong Instax kasi binilhan nga ako ni Marvin ng birthday ko. Pero hindi naman namin nagagamit dahil wala namang masyadong mga importanteng ganap pa. Sa graduation niya, ayun, gagamitin namin yun, guys. So, konting araw na lang graduation ni Marvin. Excited na graduate na yan. Bali, doon na rin mabibigay yung certificate nyo? Diploma. Okay. Diploma pala, guys. Hindi certificate. Magpipicture-picture tayo. Tapos, ayun, may pictorial pala tayo kala Ate Gian. Ngayon na matutuloy. Kasi, yun nga, may kaibigan kami na
may nagpipicture talaga sila sa Pilipinas yung ano nila, negosyo. Tapos balak nila dito mag-start nga, dagdag income. Kaya kami yung ano nila, gagawin nilang model. Wow, model! Kami ni Marvin. Yeah, si Ate Gian. Tinatanong niya kung kailan yung schedule. Check ko pala yung aking calendar. Kung kailan kami pwede ni Marvin para makapag-start. Sa downtown kami magpipicture-picture, guys. Kaya pag maghahanap kayo ng magpipicture sa birthday, sa kasal, sa binyag, yan, sila po yung kontakin ninyo. Dito lang po sila sa Toronto. Kaya, ayun lang po. Bale, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel kung magpapaalam na po ako. Kasi 9:20 na kailangan na namin matulog. Magtututbash pa kami, magbabanlaw pa kami ng katawan, tapos magre-ready pa kami ng damit namin bukas. Naglabon na, nagboiled na si Marvin ng egg para yun yung aming bibit-bitin bukas. Half day lang naman si Marvin bukas. Sarap, sana all. Half day lang sila pag Friday. Ayun, mag-gym na lang siya. So, ayun lang guys. Huwag niyong kalimutang mag-follow po sa akin sa TikTok account ko na Crystal Herrera. Tapos like niyo na rin yung Facebook page ko kahit hindi ko pa siya na-open. O-open natin yan. Kahit naglalak yan, ayusin natin. So, yun lang guys. Thank you. Bye-bye.